welcome na naman dito sa aking channel. And today's vlog mga beshies, napakabagong loan app na naman itong i-share ko sa inyo na kung saan hanggang 80,000 pesos daw yung pwede nating mahiram at 240 days yung loan terms or halos 6 months mahigit. Diba? So, ayun nga mga beshies, sinubukan ko na naman na umutang dito and 0.08% nga lang daw yung interest. So, kung totoo itong 80,000 na pwedeng mautang, lalong-lalo kapag first time na manghiram okay sana. Pero okay ba talaga? So, meron pang nakalagay dito na government collaboration and legal and secure and protect privacy daw. Subukan ko na naman na utangan ito, pero bago ang lahat, kung ngayon ka nga dito sa aking channel or ngayon ka lang dito sa aking channel, ay may good news po ako kasi sa bawat video na ina-upload po natin, ako po ay nagpapag-giveaways nga hanggang 10,000 pesos. So, maaaring magbigay po ako ng 1,000 pesos, ng 500, ng 200, or 100 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo nga sa video na ito. So, ako po ay mamimili via YouTube comment picker. Abangan nyo po yan sa mga video na ina-upload ko na may nakalagay na cash giveaways or cash winner giveaways announcement. Panoorin nyo po kasi nakalagay doon yung mga name ng mga mabibigyan po natin sa aking pa-cash giveaways nga. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa comment section below. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga, Kiva Cash, itong pag-uusapan natin or itong i-share ko nga sa inyo. So, dito sa Kiva Cash, syempre, same lang with other loan app na maglalagay ulit tayo ng valid mobile number. Ayan. So, ito nga yung pambungad na hanggang 80,000 pesos yung pwedeng mautang. 0.08% per day yung interest and 240 days yung long term. So, why choose us? Instant and lower rates daw. Online application and approval in second. So, napakabilis nga daw yung pag-process nito ng ating loan application. Kasi akalain mo yun, approval in seconds. So, seconds lang ma-approve ng ating loan application. So, totoo kaya? Di abay kung totoo, di talagang pang-emergency. Pero, i-check natin yan. Okay? So, ilalagay nga lang natin yung ating valid mobile number at pagkatap mo ng get code, meron nga po tayong matatanggap ulit na one-time password na ilalagay lang ulit natin dito sa verification code. At ito na naman tayo. 0.05% daw. So, doon sa malaking amount na pwede kong mahiram or 80,000 ay naging 8,000 at dito nga ulit sa dulo ng aking loan application ay naging 3,000 pesos lang pala. Yung sinasabi ng loan app na ito or pambungad ng loan app na ito na mahabang payment terms na halos nasa 6 months ay hindi naman pala totoo kasi 7 days lang ulit mga beshies. Diba? 7 days lang po yung ino-offer nito na payment terms. Ayon nga dito sa aking loan application or dito nga sa dulo ng aking loan application, 3,000 lang yung first na offer. 7 days lang yung payment terms. Interest rate, 0.5% per day. So, nakakaloka ito mga beses kasi kung mapapansin nyo dito, 3,000 pesos lang yung pinapahiram sa akin. At sa 3,000 pesos, hindi ko pa nga matatanggap ito ng buo. Kasi meron itong ikakaltas na processing fee na agad-agad ay 950 pesos. Total interest fee ay 19 pesos at risk control service fee ay 171 pesos. Diba? So, dun sa 3,000 pesos, ang ipapadala lang ay 1,860 pesos. Halos nasa 35 to 45% etong mga kinaltas nila. Tapos yung natitira nga, which is yung 1,860, yun lang yung ipapadala nila. And then doon sa due date mo, which is within 7 days or sa loob ng 7 days, kailangan nating magbayad ng 3,000. Kahit ang natanggap nga lang ay 1,860. Diba? So, isang loan app na naman mga beshies na hindi ko nire-recommend sa inyo kasi akalain mo yon napakalaki itong mga charges nila. Sige, yung processing fees ay 950 pesos. Total interest fee, 19 pesos. At meron pa itong
risk control service fee na 171. Yung matitira doon sa 3,000 pesos, which is yung 1,860, ayun nga lang po yung matatanggap ko. Di isang loan app na hindi ko na naman nire-recommend sa inyo. So, dito kasi mga beshes, nag-apply ako ng January 7. At kung mapapansin nyo dito sa baba, repayment amount ay 3,000 pesos. At yung due date nga ay sa January 14, 2025. Okay. Isang loan app na naman ito na hindi magandang utangan mga beshies. Pero syempre, sabi ko nga, option nyo pa rin yan kung itutuloy nyo na umutang sa mga ganitong pautangan online. Pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, bakit ako uutang sa mga ganito na halos kalahati ng mga charges or yung iba't ibang mga fees na ikakaltas nila? Napakababa nga lang yung loan amount na uutangin or yung pwedeng mahiram. Tapos, marami pa yung kaltas, ikakaltas nila, tapos yung matitira nga, yun lang yung matatanggap natin, di ba? Pero, kagaya nga nung sabi ko sa mga ibang vlogs ko nga, na option nyo pa rin, nasa sa inyo pa rin yung final na desisyon kung itutuloy nyo pa rin na umutang sa mga ganitong pautangan online, kahit napanood nyo nga yung buong video natin. Pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, di ba? Parang hindi naman siya maganda talaga utangan dahil nga sa nagsisilakihang processing fee, interest, at control service fee na hindi talaga makakatulong sa atin. Instead, mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. I-stress pa tayo sa mga ganitong pautangan online, di ba? So, napakabago lang ito mga beshes na loan app kasi ito nga ay Kiva Cash yung nakalagay sa app nila. Pero kasi sa dulo nga ng aking loan application, yung Kiva Cash na pangalan, naging Bilis Pera na naman daw. Isang loan app na hindi na naman maganda utangan do. Napakabilis naman or mabilis yung pag-disburse nila ng loan proceeds. And mabilis din yung pag-approve nila ng loan application. Kaya lang kasi ang hindi ko talaga nagustuhan ay napaka-short term lang. 7 days lang yung ino-offer na loan terms. Napakalaki yung mga iba't ibang fees. Napakababa lang yung amount na pwedeng mautang at hindi mo pa ito matatanggap ng buo nga kasi marami pa silang ikakaltas. Kung sakali na meron kayong experience nga sa loan app na ito, it's either maganda man yan or hindi. Lalong-lalo sa collector nila. Kung sakali na aprobahan niya ang loan application nyo and then due date nyo na or nag-post due ang inyong loan application, then meron kayong karanasan sa collector, it's either maganda man nga or hindi. Sana po i-comment nyo yan mga beshies para mabasa ko din at mabigyan natin ng babala nga din yung iba na mga nagbabalak sumubok umutang dito nga sa Kiva Cash at malaman din nila na ganito pala magpautang ang Kiva Cash. Magkaroon sila ng idea kung ano yung possible na ma-experience nila lalong-lalo kapag due date na nila or nag-post due ang kanilang loan application. Okay? So sana po i-comment nyo po yan at makatulong na lang din tayo sa ibang mga naghahanap ng pwedeng mautangan online. Diba? Para hindi rin sila matrap sa ganitong scheme na ginagawa ng iba't ibang mga loan app na parang napakaganda yung offer doon sa pambungad ng kanilang app pero sa dulo ng loan application, doon mo pala malalaman na short term lang, mababa yung pwedeng mautang at malalaki yung mga charges. Okay? So, ano sa tingin nyo mga beshies? Okay ba itong Kiva Cash na utangan or hindi? Sana po i-comment nyo po yan. So anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share nga. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye-bye!